At kaugnay nga po ng eleksyon sa BARMM, makakausap natin sa linya ng telepono si Attorney Nagib Sinarimbo, miyembro ng Bangsamoro Transition Authority sa BARMM. Magandang gabi po, si Ryan Lisiges po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Attorney? Hello, Opo. magandang gabi ho, magandang gabi sa mga kababayan natin at sa lahat ng tagapakinig ko natin sa PTV. Magandang gabi po. Opo, una muna Attorney ay ipaliwanag lang natin kung ano nga ba itong tinatawag na Bangsamoro Transition Authority at ano ang papel nito sa kapayapaan sa BARMM at pagkakaroon ng demokrasya sa rehiyon. Attorney? Ang Bangsamoro Transition Authority po ay yun yung transition government pagkatapos na maipasa yung Bangsamoro Organic Law. At dahil ho ang gobyerno natin ay parliamentary, yung pong parliament o yung BTA ay nagsaserve din na legislative at saka executive arm ng regional government sa BARM. So siya ang gumagawa ng batas at yung gabinete rin niya ang nagpapatupad ng mga batas na ito. Yung BTA ho ay good only for the transition. Pagkatapos ng transition period, kailangan magkaroon tayo ng eleksyon. Opo. Attorney, sa inyong pananaw, ano po yung pinakamalaking hamon ngayon sa pagpapatibay ng autonomy ng BARMM? Attorney? Ang kailangan ho talaga natin ay magkaroon tayo ng demokratiko at malayang eleksyon para ho talagang magkaroon na ng conclusion yung political track ng peace agreement natin. Dalawang tracks ho yung peace agreement. Ang una ay yung normalization track niya na nandoon yung decommissioning, employment, yung socio-economic program sa mga combatants, transformation ng mga communities natin na nasira ng giyera. Ang isang bahagi naman po ay yung political track niya. Ito yung pagkakaroon ng sariling gobyerno yung Bangsamoro. Ang pinakatalaga ho rito ay yung magkaroon tayo ng eleksyon para ho maging regular na yung government at matapos na yung political track niya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang regular na government na ibinoto na ho ng mga kababayan natin. Hindi na lang ho in-appoint. Attorney, ano-ano pong mga batas o polisiya ang gusto nyong isulong sa parliamentary kapag nahalal po kayo, Attorney? Ang pinakauna ho nating isusulong na batas ay yung pagkakaroon ng intergenerational trust fund para doon sa natural resources na makukuha sa Bangsamoro government. Sa ngayon ho kasi, malaki ang pondo natin dahil doon sa Black Grant at saka yung Special Development Fund. Pero i-open din natin yung natural resources natin kagaya ng oil and gas sa exploitation, development, utilization. Ang potential ho na mangyari niyan ay malaki na yung pera natin sa Black Grant, madadagdag pa yung makukuha doon sa EDU ng mga natural resources natin. At ang tendency ng lahat ng gobyerno, pag maraming pera, gusto niyang gastusin lahat. Ang danger lang ay baka ginastos natin lahat yan, kasama na yung perang kikitain natin doon sa non-renewable resources natin. Pagdating ng panahon, wala nang pera yung susunod na hinahangad sa atin, wala pa ho silang natural resources na pwedeng gamitin ng mga susunod na salinlahi sa atin. So kailangan no siguro pangalagaan natin yung perang yun na manggagaling doon sa exploitation, development, utilization ng natural resources at ilagay ito sa trust fund na pwede siyang i-invest at bawal muna gamitin ng gobyerno natin. Yung susunod na sa atin ang pwedeng gumamit ng pera na yon. Maski na medyo ma-deplete natin yung natural resources natin, meron pa rin tayong pera na magagamit ng mga susunod sa atin dahil ito ay naka-trust fund. That's a good point, Attorney. Pero ngayon pong maghaharap-harap kayo sa halalan, hindi po kaya mabuhay yung mga lumang away ng magkakaibang grupo at paano tayo makatitiyak ng isang mapayapang eleksyon, Attorney? Pakiramdam ho namin, hanggat sumusunod tayo doon sa lahat ng alituntunin ng Commission on Election, hindi naman ho ito magta-trigger ng away. Dahil may mga rules naman ho talaga doon sa kampanya, kailangan lang hong sumunod tayo at huwag masyadong painitin yung politika. Gawin na ang politika ay nakatuon doon sa mga issues, platform of government at kung ano yung nagawa na o gagawin pa ng mga kandidato. Imbes na mga taki ng personal. Pag nagawa ho natin yon, medyo malayo ho tayo doon sa magiging away yung eleksyon na ito.
Kumusta naman po, attorney, yung lagay ng peace process sa BARMM? Nasaan na tayo pagdating sa normalization o pa naipatupad na ba yung lahat ng nilalaman ng peace agreement at yung napag-usapan ba ito sa kampanya para sa paparating na election, attorney? Yung pong sa political track ng peace agreement ay malayo na ho ang inabot natin. In fact, ang isa sa pinaka-pinali rito ay yung pagkakaroon ng regular na government na makakamit natin sa pamamagitan ng eleksyon. Doon naman so sa normalization track niya, meron nung konting delay doon dahil matagal ho na hindi na-constitute yung panel ng gobyerno. Nagkaroon ng delay doon pero tingin ho namin kaya pa rin naman talagang habulin yon. Dahil nakatuon lang yon sa socio-economic package sa mga combatants, decommissioning ng remaining na combatants ng MILF, and then yung intervention para doon sa transition nila. Attorney, last 2 points na lang on my end. Ano po ba yung magiging papel ng bagong parliament para may patupad ang kabuuan ng peace agreement? At ito, attorney, pinakamahalagang tanong, ano ang dapat na iprioridad ng bagong parliament, attorney? Yung pong bagong parliament, dapat ay tumulong siya doon sa pagpapatupad ng ibang components ng peace agreement natin. Halimbawa, yung socio-economic package para doon sa mga communities at saka combatants ng Moro Islamic Liberation Front. While ang peace agreement nagsasabi na ito ay popondohan ng international community at saka ng national government, hindi naman niya pinagbabawal na gumastos yung Bangsamoro government para doon. Mga constituents din ho natin yan, mga lugar din ho yan ng BARM, dapat lang ho na tutukan din ng Bangsamoro government. At yung parliament sa pamamagitan ng pagpapasa ng budget nito, kailangan magkaroon siya ng tutok para doon. Pangalawa ho ay yung implementation ho doon sa political track, magiging continuing ho yun dahil may mga portions ho ng agreement na hindi pa nakukuha pero kaya hong kunin yun doon sa Intergovernmental Relations Body na kinoconstitute ng national government, kadalasan galing ho doon sa mga kabinete ng national government at saka yung mga ministries ng regional government. So, kailangan yung paigtingin ng parliament yung policy doon para kung matutukan natin, halimbawa yung issue ng Bangsamoro Police o community policing in the Bangsamoro, pwede naman nung tutukan talaga yon ng parliament para ho talaga yung unimplemented portions ng organic law at saka nung CAB ay matutukan natin. At pag nangyari ho yun, makakontribute yung parliament doon sa full implementation ng peace agreement natin. Attorney, panghuli na lamang po, sa iyo pong pananaw, tunay nga bang nagtagumpay ang peace process dyan sa BARMM? Attorney? Pakiramdam ho namin, tagumpay na ho yung peace process. May mga challenges tayo, pero as of this time, committed pa naman ho yung dalawang partido, yung national government at saka yung Moro Islamic Liberation Front. Yung mga napagtagumpayan na ay marami na ho. Kaya ho, pakiramdam natin, nakarating na tayo sa punto na ayaw nang umatras ng parehong partido. Yung point na yan, point of no return, ay dapat i-exploit natin. Pagandahin natin yung implementation, ayusin natin yung political track rito sa atin dahil karamihan nung kakailanganin natin para mag-develop at saka umunlad yung bayan natin, ma-address natin yung peace and security, underdevelopment, poverty, at iba pang challenges sa region ay hawak na ng Bangsamoro government. Kaya niyang mag-budget, nasa kanya ang pagpaplano, siya din ang nag-i-implement ng plano niya, meron siyang resource through the block grant. So lahat ho nung current na challenges natin nasa kamay na ho ng regional government ng BARM. So kaya niya hong tugunan ito at i-address. So ang kailangan ho natin, yung mga mamumuno sa region na naintindihan yung problema at kayang bigyan ng solusyon yung mga problemang yon. Alright, maraming salamat po sa oras, Attorney Nagib Sinarimbo, miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Magandang gabi po.